Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kaibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan na galing ng Santa Maria, ay ating bagi sa inyo sa linggo ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay ng Diyos at simbahan sa mag-aasawa. Sa mag-asawa o pag-aasawa, alaan hinggil sa diborsyo. Yung pag-aasawa, no? At ngayon ay babasahin ko po sa inyo. Ang mensahe nito mula po doon sa Bagong Tipan. Sa mabuting balita ng ating banal na Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At yun po dito sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 5, talatang 31 hanggang 32, ito po yung mensahe. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay laki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang ito nangangalun niya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyon ay nagkasala. Tinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalun niya, at sino man mag-asawa sa babae hiniwalayan ay nangangalun niya. At patuloy po natin, kaya magtulungan na pa rin, Kabanata 11, talatang 5 ang aning sa pamisahe. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang anak ina, at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging kahit hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 5, talatang 25 po ang mensahe. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inibig niya ang kanyang buhay para dito. Pagpatuloy po natin sa mga Kabanata 3, talatang 5. Mga babae, pasakot kayo sa inyong mga asawa. Sa presya ng kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang asawa at huwag silang pagbalik sa kayo. Pagpatuloy po natin sa 1 Korinto Kabanata 7, talatang 3. Dapat tukdi ng lalaki at tungkol sa kanyang asawa. Ang babae, sapagkat hindi ng babae ang may kapangyarihan sa kanyang asawa at sa kanyang katawan, hindi ang kanyang asawa. Ngayon din naman, hindi ng lalaki ang may kapangyarihan sa kanyang katawan, hindi ang kanyang asawa. Naisip sa isa, maliban ng mga pagkasunod ng munang magsising upang maiuun ninyo ang panahon sa panahon. Ito po ang mga mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa inyo. Salamat ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at banal na Panginoon. Pwede ng maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Panginoon Santo at banal na Panginoon. Ngayon, ituloy mo sa inyo ang mga mensahe nito. Mga po na gabay ng Diyos sa simbahan sa mag-asawa at pamahalaan hindi sa diborsyo. Ano po nais kong ibutin ng ating banal na Panginoon Diyos na sa ating lahat na hindi doon sa pag-aasawa o sa mag-asawa. Ang ating banal na Panginoon hindi sa diborsyo, yung panghiwalay. So nais ng Panginoon Diyos yung mga lalaki at babae, kayo ay magsama ng walang hanggan o magsama kayo hanggang sa huling buhay. So ngayon ay yung lalaki at yung babae lubos yung mahalin at mahalaga ng isa't isa sapagkat kayo iisa na. Kung paano tayo dapat magmahal sa kapwa-tao, lalo na yung mag-asawa. Kung paano ang magmamahal sa isa. Yung lalaki, mamahalin mo yung asawa mo ng lubos, huwag mo siya pagmamalutin. Ang gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa Kristo, sa
simbahan. Kasi protektahan ng buhay. Ganun din yung natin. So, protektahan mo ng buhay yung mga asawa ninyo. So, ganyan kayo po protekta yung mga asawa. At ang mga lalaki at babae, kayo dapat ay hindi maghihiwalay. Yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos. At ay magkasama na mananampalataya sa Kanya upang maitawid ninyo ang inyong buhay may asawa o pamilya ninyo. At gayon din, tungkol naman sa inyong pagsisiping, ang lalaki at babae ay hindi dapat magkait sa isa't isa. At kayo din naman higit na bibigyan nyo ng halaga yung pananalangin upang sa gayon hindi kayo mahikayat ng dyablo sa hindi mabuti. So kaya dapat ay kayo ay yung pag-asawa ay hindi lamang sa laman, kundi ito ay biyayang spiritual. So ngayon ay tungkol doon sa paghihiwalay, yun nga, gaya ng ating sinabi kanina, yung mag-asawa hindi dapat maghiwalay. Dapat kayo ay magsasama hanggang sa huling hininga na hindi masandali. Ngayon, yung gabay ng Diyos doon sa sino man, maliban sa mag-asawa, sino man at pamahalaan, ay hindi niya dapat paghihiwalay hindi mag-asawa. Yung malaan, yung ikinasal ng simbahan sa paniniwalang Kristiyano, hindi niya dapat na i-revoke yung kanilang kasal. Kung hinihingi ng lalaki o hinihingi ng babae o sino mang partido. So hindi niya dapat i-revoke. Hindi kayo magpapasa ng anumang mga bagay para ma-revoke yung kasal nila. I-respeto niyo yung Diyos, i-respeto niyo yung simbahan. So ganun dapat ang gabay ng pamahalaan sa simbahan. Ngayon, may usapin tungkol diyan sapagkat universal ang ating pamahalaan. Ang pamahalaan hindi namamahala sa Kristiyano lang o yung paniniwala na hindi dapat maghiwalay, hindi mag-asawa. Malawak ang ng pamahalaan lahat. Halimbawa, isang bansa, buong Pilipinas ay marami yung Kristiyano, marami rin hindi Kristiyano. May iba-ibang paniniwala, mayroong paniniwala nga na kagaya ng ating mga kapatid na Muslim, mag-asawa ng marami. So yun ay so ngayon yung ating pamahalaan, pwede silang bigyan ng respeto yung relihiyon nila, mag-asawa sila ng marami. Yung ating simbahan, yung ibang mga relihiyon, pwede magbigay naman ng sa kagustuhan ng iba para mapamalaanan mo ng may mapayapa at walang pagsisigalutan yung mga ngayon mo. According sa kanilang pananampalataya at paniniwala. At sa panahon ito ay hindi pa ganoon kamay na bakal na ipinamamahala yung nais ng banal na Panginoon Diyos ni Jesus Christ. Bagamat yan ang gabay ng simbahan na dapat na natin isa-praktikal. Ang nasa pagkakano, hindi na kinakailangan pang yan ay kamay na bakal ng Panginoon Diyos o Panginoon sa Kristo. Hindi dapat ganoon hindi dapat panihiwalay yung mag-asawa. Pero dahil nga lamang sapagkat parang umiwalay at hindi lamang Kristiyano ang pinamamahala, maaaring ito ay ibigay doon sa authority at yung iba ay pwedeng umayan dito o bigyan ng pamantayan nito. Pero yung Kristiyano exception, hindi dapat isakop ang Kristiyano Katoliko o sino man may paniniwala nito ang paghihiwalay. So kapag pinagbuklod na ng Kristiyano Katolikong simbahan mula sa Diyos, hindi na paghihiwalay pa ng pamahalaan niyo. So hindi sila pamalatin nyo sa paghihiwalay ng simbahan kung malamig na sila sa isa't isa o ayaw na nilang magsama kami. So yun, kaya dapat yung ating pamahalaan magabayan kayo ng Diyos mula sa simbahan Katoliko. Kung magagawa nyo maipatupad para sa lahat at mapayapa mangyayari, walang divorce. Huwag nyo pag-iwalay lahat. But the other, talagang ito ay nagdudulot at hinihingi ng marami para huwag magdulot sa pamilyon. Ang Kristiyano Katoliko ay exempted dapat dyan. Para hindi sila kasali doon sa pag-iwalay. Bagamat hinihingi rin yan ng mga ibang mga Kristiyano, dapat. Dahil kasi yan ay sagrado sa Diyos, hindi dapat mag-iwalay.
bagaman sinasabi rin ng ating Panginoon sa Kristo na yung lalaki kapag hindi pag pinahiwalay mo yung babae sa iyo na walang kadahilan unless na ito ay nangaliwa, nagkakasala ka. Pero kahit nangaliwa pa yung asawa mo at pinahiwalay mo, hindi pa rin kayo totally maghihiwalay sa kasal. Kasal pa rin kayo at hindi kayo pinapayagan ng simbahan na maghiwalay. Maraming pagkakataon pa na pwede kayo magsama muli. Paari kang, kaya nga tayo ay sinasabi ng banal na Panginoon Diyos, andyan yung pagpapatawad, pagmamahal, pagpapatawad at iba't ibang mga pag-unawa, pag-intindi sa ating sa mga asawa ng bawat isa. Ngayon ay hindi lamang pagdating ng yung mga bagay nga ang nagiging problem, yung ibang mga gusto ng diborsyo, yung kagaya ng pangangaliwa, yung domestic violence, financial problem, psychological. So nagdudulot yan nung separation kasi nga dahil or yung halimbawa, kagaya nga yung sexual na problema, nagdudulot ng paghihiwalay yan dahil because of that matter. Pero ang sa Panginoong Jesucristo, nagkakong lalaki kapag yung babae ay walang kadahilan na pinahiwalay mo kasi inuudyokan mo sila ng mga lunya unless nangaliwa yung babae. So kung nangaliwa yung babae, so pag kahit pinahiwalayan mo siya ay maaaring hindi ka nagkakasala according to Jesus Christ. Pero ang nice pa rin ng Panginoon sa Kristo at sinasabi ng Panginoon Diyos, hindi na kayo pwedeng panghiwalayin pa ng sino man. So ngayon, yung maaaring yan din yung pinupunto doon sa sinasabi paghiwalay na hindi pa rin kahit na ikaw ay hiwalayan mo yung babae, hindi ka man magkasala, kasal pa rin kayo. Hindi pwedeng paghiwalayin. Ikaw lang yung himiwalay kasi nangalun niya. Pero sa simbahan o sa Diyos ay hindi pa rin kayo pwedeng paghiwalayin. Sa sino man. It is your will lang kasi nangaliwa, magkasala. Or yung babae, hiwalayan ka pa rin. Pero hindi ka pwede mag-asawa yung babae, hindi rin pwede mag-asawa. Just because kayo ay kasal kayo ay kasahin. So kapag ikaw ay nag-asawang muli, yan ang malaking problema na kayo ay maaaring kayo ay pwede pa rin nangangalo niya or nakikiapid sa mga ganung bagay, liwain. Dahil nga tayo pinagbuklod pero dahil nga sa nangaliwa yung babae, yun parang isang requisito na pinupunto ng Panginoon sa Kristo, ang sa bandang huli, buklod pa rin ang lalaki at babae. So kaya dapat dun sa mag-aasawa pa lamang, kung sa simbahan kayo magpapakasal, uunawaan nyo hanggang huli kayo ay mag-asawa din wala nang hiwalayan yun. Dahil pagka naniwalay kayo sa unless na kaliwaan ay kayo ay nagkakasal. Maaaring kung ikaw ay may binabanggit yun na kapag nag-asawa ka pa ng iba kahit maghiwalay mo, maaaring magkasala ka pa rin, di ba? So yun ang isang malaking problema na iniiwasan at yan ay tinatanggal din ng simbahan yung problema na kayo ay yung hiwalayan na hindi mauwi sa hiwalayan at yung mga anak na inyong naging anak ay hindi sila maging broken family like IT. Pero doon sa ibang dahil nga sa yan ay pundasyon ng lipunan, kaya hindi dapat naghihiwalay. So ngayon, kung dahil nga sa yan ay ibibigay, kung nasa authority yan, dahil ibang authority amalaan, irespeto yung simbahan. Pero kung doon sa ibang paniniwala, maaaring pumasok sa paniniwalay. Kung ang kanilang pag-aasawa ay through civil wedding at sa iba't ibang paniniwala, pwede bibigyan mo ng ganun. Pero yung Kristiyano, hindi dapat. Hindi na kasali sa hiwalayan. So yun yung ating pangunawa sa pananampalataya ng ating ibinabahagi. At sana ay maelaborate pa ng simbahan yung side ng Panginoon Diyos at gabay para sa paghiwalay na ito ay talagang hindi dapat paghiwalayin. At i-elaborate sa lahat yung pangunawa at sabi ng Panginoon sa Kristo tungkol doon na kapag ka nangaliwa, maaari mo na bang hiwalayan nang walang pagkakasala. Di ba? Namang usap sana yan ay may paliwanag pa ng gabi na
simbahan sa lahat, hindi na maaari na i-misinterpret yung iba't ibang mga reliyon. Bagamat yung simbahan, it has the authority para dyan sa isa't yun. Kasi nga mayroon ngang, halimbawa, yung simbahan, paano niya gagabayan? Eh, yung asawa, ginugulto yung yung asawa, yung anak, halos pinapatay pa at mayroong mga ganun nangyayari. Kinakailangan hiwalay siya dahil sa ganun yung problema. So, ano ang gagawin ng simbahan para maayos yun? Kung sila at mayroong mga ganun problema, may psychological problem. So, yan ang problema kung paano nila aayusin yan at paano sila bibigyan ng kaunting panahon. So, yan ay nasa simbahan at yung ating mga nasa simbahan, nag-asawa at iginasalanta, unawain yung mabuti ang gusto ng Panginoon. Hindi kayo dapat maghiwalay. Kung paano nyo mapagtsatsagaan yung isa't isa, kagaya ng pagtsatsagaan natin sa kapwa natin, kung paano tayo magkakaroon ng isang mahusay ng lipunan. So, ganoon nanginginig. So, ngayon, nagiging problema nga lamang in the law is kung gumawa ng krimen. So, under kung yung asawa mo gumawa ng krimen sa'yo, maaari doon na makuling yung hiwalayan. Siyempre, papakulong mo yung asawa mo, binultiga eh. Or other, kung hindi mo nakaya sa asawa. Pero, or, pinutol yung kamay mo, halimbawa. Kaya, pinatay yung anak mo. You should to pakulong mo yung asawa mo kasi nagkasala siya. Parricide, gano'n, or so much multiple physical injury, halimbawa, malala pa. So, kaya yan yung ilang mga problema sa pag-asawa, kaya humingi so, the authority should review each and illustrate yung simbahan ng bahala kung paano nagagabayan yung mga Kristiyano nag-asawa umaabot doon sa ganung dito para hindi maghiwalay. Katungkulan ng simbahan para gabayan yun. At ano pa pang mga gabay nila kung mayroon ng ibang legal problem ng mga pamilya. So yun, at muli ay sana nagabayan naman kayo ng the Bible, sa inyong spiritual na pumubuhay at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual sa pagbabahagi natin ng mabuting balita at kayo at buhay. So tayo ay dumadalangin din ng gabay ng Banal na Santa Maria, patuloy niyo tayong gabayan ng kanyang pagmimilagro at kalinganagan mula sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo na Diyos na ng kalinganagan na tayo ay kanyang gabayan ng kanyang kalinganagan. Paggabayan tayo ng Diyos. So mula sa Banal na Santa Maria. Ngayon ay kung tayo binagabayan ng Banal na Panginoon, tayo ay binibigyan ng kalinganagan. Marami sa Bible at ibang literal na pagmimilagro. So ngayon ay yung literal na pagmimilagro sana tayo. So ngayon ay doon sa interpersonality, patuloy tayo matay sa unawain natin yung bawat mga reliyon. So unawain natin yung ating bawat mga reliyon at maiwasan natin yung ginawa ko sa dinutan, maulit at ginawa. So mag natin na pagkakaisa, kapayapaan ng nagkakaisa sa mga bansa. Doon sa CBCQ Vatican Church, mga liwanagin kayo ng Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon sa Kristo, kayo ay patuloy yung pagbubuloy sa katawan ng mula sa Banal na Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Mabuting kayanan sa pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Conversation, ang mga tayo na patuloy na gabay. Sa Panginoon, Panginoon sa Kristo, Banal na Spirit Santo, Banal na Santa Maria, at sa Banal na Maria, ay ang gabay ng kaliwanag ng pagmimilagro ay gabayan tayo sa pagbabahagi ko at ang tayo natin wala sa buklod sa tayo sa Panginoon sa mga Panginoon sa Panginoon. Ang kasama lang, magabayan kayo ng mabuting balita, magabayan kayo ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo na mahala kayo ng mabuti. Tuwid, tatas ng stika tugulin yun. Sa gayon, namumuhay na mapayapang mga naging upang at sila ay maisabuhay ng lubos at susunod yung Panginoon at mga sila sa mga. Ngayon, magandang hapon sa inyo lahat at doon sa aming lokal na pamahalaan ay patuloy na magabayan ng Banal na Santa Maria, mamahala kayo ng mabuti na tuloy. Sa aming lokal na parokya, Santa Quezon, kayo magabayan yung Banal na Santa Maria, mamahala. Kayo ay gabayan mo palagi ay mamaya ng Santa Quezon sa Panay